Ano silbi nga inahay manok na hindi mangingitlo, wala kang ginawa kundi mapasikik sa bahay na ito. Umagaw nga ang boses ng aking biyenan, ang kanyang sigaw ay tila kulot na yumani sa mapadan ng aming lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Tatlong araw matapos marinig ang mga salitang iyon, hinilap ko ang isang sirang malita palabas sa aming kinakalawang na tarangkahan. Umulan ng malakas noon. Ang bawat patak ng ulan ay parang maluhang matagal ko nang pinipigilan. 5 taon. 5 taon ng aking buhay ang inilaan ko sa kanila. Ibinigay ko ng buong puso, ngunit heto ako ngayon, naglalakad ng mag-isa sa baha. Walang natira kundi ang magabasang damit sa aking likuran at ang pusong labis na naduro. Bumabali ang aking isip sa araw ngang aming kasal. 25 taong gulang lamang ako nun. Salok ngang isang malaki at matandang simbahan sa Maynila. Habang umawit ang koronang nga lumang awiting pamasko, naniwala akong ako na ang pinakamapalat na babae sa buong Pilipinas. Si Roberto ay 27 taong gulang. Isa siyang lalaking may magandang hanap buhay, kagalang-galang, nakasalamin, at palaging napapakitang kabaitan sa sinuman. Na makaharap kami sa altar at itinaas niya ang aking belo, napansin kong nangingini ang kanyang gadaliri. Ngumiti ako. Iniisip na baka pinipigilan lamang niya ang kanyang matinding emosyon dahil sa lalim ng aming pagmamahalan. Hindi ko naisip na ang pangingini na iyon ay hindi dahil sa paibig, sadyang malamig lamang talaga ang kanyang kamay, isang lamig na unti-unting yayakap at papatay sa aking kaluluwa sa mga susunod na taon. Sa simula, hindi naman malupit ang biyenan kong si Aling Carmen. Ang unang taon ng aming pagsasama ay puno ng ngiti at mainit na hapunan sa ilalim ng isang bubong. Ngunit na bago ang ihip ng hangin makalipas ang ilang buwan. Isang hapon, habang naghahanda kami ng pagkain para sa nalalapit na pista ng aming bayan, bigla siyang naksalita habang naghihiwa ng magulay sa kusina. Wala pa rin bang nangyayari? Hindi ba dapat may laman na ang tiyan mo ngayon? Napatigil ako sa pahuhugas ng pinggan. Ngumiti ako ng pilit at sumagot ng mahina, Opo, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Ibibigay din po iyan ng may kapal. Iyon ang naging simula ng aking mahabang kalbaryo. Lumipas ang 1 buong taon at sumunod ang isa pa, walang bata, walang munting tawa o iyak na sanggol sa aming tahimik na tahanan, na simula ako maduda sa aking sariling pagkatao. Baka masyado lamang ako napapagod sa trabaho. Marami naman akong kilalang maasawa na inabot ng 3 o 5 taon bago biniyayaan ng anak, ngunit hindi ganito ang pananaw ng aking biyenan. Sa bawat araw na dumadaan, nagiging matalim ang kanyang matiti. Tuwing lalabas ako nga aking kwarto upang maglinis ng sahi o magluto nga aming tanghalian, ramdam ko ang kanyang nga mata na nakmamasi sa aking katawan, mula sa aking baywang hanggang sa aking nga paa, na tila ba ako ay isang sirang kagamitan na hindi na mapapakinabangan at kailangan ng itapon sa basurahan. No, 3 taon ng aming kasal na simula siyang mauwi ng pinatuyong dahon ang mapapait na halamang gamot na binili pa niya sa mga matatanda sa labas ng simbahan ng Quiapo. Pinakuluan niya ang ito araw-araw hanggang sa mangamoy ang buong bahay, isang matapang na amoy ng lupa at kahoy na napapasikip sa aking paghinga. Inutusan niya akong inumin iyon gabi-gabi bago matulog. Kahit naduduwal ako sa pait, ipinikit ko ang aking mga mata at niluno ang maitim na katas. Ginawa ko ito dahil unti-unti na rin ako naniwala na baka may malaking pagkukulang nga talaga sa aking katawan, na baka sinusumpa ako ng langit. Nang hindi pa rin tumalap ang mga inuming gamot, napapasyahan naming mag-asawa na mapatingin sa isang kilalang pagamutan sa gitna ng lungsod. Sinabi nga manggagamot na kailangan naming pareho na sumailalim sa magamahabang pagsusuri. Ngunit noong araw ng pausap namin ng pangunahing doktor upang kunin ang resulta, naunang pumasok si Roberto. Hiniling niya na siya na lamang muna ang kakausap sa manggagamot habang naghihintay ako sa mahabang silya sa labas. Hayaan mo muna ako ang umintindi nga, mahihirap nilang paliwana. Sabi niya sa akin habang hinahawakan ang aking balikat. Kung may problema man, sabay nating haharapin pagkatapos.
Nakaramdam ako nga labis na pasasalamat noon. Naisip ko na ginagawa niya iyon upang protektahan ako mula sa pangamba at nerbiyos. Kinabukasan, inilapa ni Roberto ang isang puting soba sa ibabaw ng aming lamesa, walang mababakas na awa o kalungkutan sa kanyang mukha. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sinabi, sabi ng doktor, pareho raw tayong may kakulangan. Kailangan nating matulungan para masolusyonan ito. Pinaniwalaan ko ang bawat salitang lumabas sa kanyang ngalabi. Nang maglakas loob akong magtanong kung gaano kalala ang aking kakulangan, umiwas siya ng tingin at tumingin sa bintana. Medyo mahirap ang sitwasyon mo, pero mari nating subukan ang mga makabagong paraan sa ospital, malami niyang sagot. Ang boses niya ay walang kulay, kasing patak at tigang, ngang isang tuyong kalsada tuwing tag-init. Naniwala ako na ang salitang kakulangan ay nakapatong ng buong bigat sa aking mga balikat lamang, na ang aking mismong pagkababae may puni, na ako ay hindi sapat upang mabigay ng buhay. Kung sana ay napumilit akong pumasok sa silid ng doktor nung araw na iyon. Kung sana ay binuklat ko ang papel at natanong ng direkta kahit isang beses lamang, ngunit hindi ko ginawa. Hindi ko pinakdudahan ang asawang pinangakuan ko sa harap ng Diyos. Iyon ang itinuro sa akin ng aking mga yumaong magulang, na ang mag-asawa ay dapat palagi magtiwala sa isa at isa nang walang anumang alinlangan. Nasimula kaming sumaylalim sa matitindi at mahalay na panggagamot sa ospital. Una, pangalawa, pangatlong bisis, palaging nakakasilaw ang mapuputing ilaw sa pasilya ng malaking gusali. Ang amoy ng matapang na sabon at alcohol ay nanunuwa sa aking ilong, habang ang lamig ng hangin mula sa mga makina ay pumapasok hanggang sa aking nga buto. Punong-puno ng malalaking pasa at maitim na marka ng karayom ang aking nga braso dahil sa araw-araw na pakuha ng dugo. Ang aking mukha ay namamanas dahil sa rami nga iniinom kong tabletas at kapsula. Sa bawat pagkataong ibinibigay sa amin ang pinal na papel na nagsasabing nabigo na naman ang pamamaraan upang mabuo ang bata sa aking sinapupunan, hindi man lang ako umiyak. Sa sobrang dami nga aking inasahan at iniluha sa mga nakaraang buwan, tila tuluyan na natuyo ang balong ng aking mga mata. Wala na ako maiyak pa. Sa tuwing uuwi kami galing sa pagamutan, sasalubungin agad kami ng aking biyenan sa may pintuan. Titignan niya ang aking tiyan ng matalim. Nagtagumpay ba ngayon? Ang kanyang gamata ay nanlilisik, nagtatanong kung anong balak kong gawin sa aking buhay kung nabigo na naman kami. Nabigo po ulit, mahina at nanginginig kong sagot habang nakayuko. Bakit hindi gumagana? Bakit ayaw kumapit ng bata? Sigaw niya na parang sinasadya kong patayin ang sarili kong kanak. Gusto kong sumigaw pabalik na hindi ko rin alam ang dahilan. Gusto kong sabihin na mas gusto kong malaman ang kasagutan kaysa sa kanya. Gustong-gusto kong maging ina, ngunit nanatiling nakatikom ang aking mga labi. Si Roberto naman ay tahimik na dadaan sa aking gilid, papasok sa aming kwarto at sasaraduhin ang pinto. Iniwan akong maisa upang harapin ang matalim na dila epot ng kanyang ina. Matapos mabigo ang aming ikatlong panggagamot, doon na lumabas ang pinakamasakit na salita mula sa bibig ni Aling Carmen. Nahuhugas ako ng mga kaldero at pinggan sa kusina noong maulan na gabing iyon. Pumata ang tubig mula sa sirang gripo na napakalakas habang tumama ang nga panibagong sumpa niya sa aking likuran. Anong silbi ngang inahing manok na hindi mangingitlo? Wala kang ginawa kundi mapasikip sa bahay na ito. Parang may malaking bato na tiniba at ibinaksa sa aking dibdib. Wala akong naramdamang galit na sumabog, walang luhang tumulo, tanging matinding kabigatan at pamamanhit lamang. Ipinagpatuloy ko ang pahuhugas ng pinggan habang nangingini ang aking nga tuhod na halos bumigay na. Sa lukluk ko, tuluyan ko nang tinanggap ang kasinungalingan na marahil ay ako nga talaga ang may kasalan ng lahat. Naniwala ako ng bombo na ang aking sirang katawan ang sumira sa aming mga pangarap. Sa mga madidilim na panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa buong mundo. Isang kaibigan ang laging gumagawa ng paraan upang dumalaw sa akin, si Elena.
Naging matalik kaming magkaibigan mula pa noong kami ay nasa unang taon sa pamantasan. Palagi siyang namumukotangi sa karamihan nun. Magaling siyang makipausap, malakas at masigla ang kanyang paktawa at napakabilis niyang makuha ang atensyon ng lahat ng kalalakihan. Masaya akong naging kaibigan siya dahil pakiramdam ko ay nahahawa ako sa kanyang dalang liwanag. Siya ang pinakaunang tao na tumawag at bumati sa akin nang ibalita ko ang nalalapit naming paisang dibdib ni Roberto. Napakaswerte mo sa kanya, napakabay at napakapormal na mapapangasawa mo, sabi niya na parang tuwan-tuwa. 15 taon na ang nakalipas ngunit buhay na buhay pa rin sa aking isipan ang tinik niyang iyon. Kung alam ko lamang kung anong uri ngang ahas ang nagtatago sa likod ng kanyang matatamis na ngiti. Simula nang dumaan ako sa pauli-ulit na papunta sa pagamutan, naging napakadalas ng padalaw ni Elena sa aming bahay. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo siyang pumupunta. Laging may bitbit ng sariwang prutas mula sa palengke, mainit na sabaw ng manok o mamamahaling bitamina sa isang papel na supot. Tuwing makikita niya ako na nakaupo sa sala, lalapit siya at yayakapin ako na napakahipi. Ayos lang iyan, Maria. Magiging matagumpay rin ang susunod ninyong hakbang. Sigurado ako diyan, bulong niya sa aking tainga. Napakainit ng kanyang mayakap. Sa panahong patuloy akong minumura ay pinapahiya ng aking biyanan at tuluyang binabalewala ng aking asawa. Ang pagbisita ni Elena ang naging na isang hanginan na bibigay sa akin ng lakas upang huminga. Ang malaman na may isang taong totong naalala sa aking kaligayan ay sapat na upang makayanan ko ang hirap ng bawa araw na lumilipas. Hanggang sa dumating ang isang gabi matapos muling mabigo ang aming ikalawang pagsubok sa pagamutan. Bumisita si Elena, dala ang mapaborito kong ulam. Nakatanggap ngang magang papapawi si Roberto mula sa kanyang trabaho kaya naabutan niya kami. Kaming 3 ay naupo sa maliit naming hapak kainan upang paksaluhan ang dalang pagkain ng aking matalik na kaibigan. Walang kakaibasang nga sandaling iyon. Si Roberto ay tahimik na sumusubong kanin habang nakatitik sa kanyang pinggan. At si Elena naman ay walang tigil sa pakuwento at pagbibiro tungkol sa kanyang nga naging katrabaho. Nang matapos akong kumain, napaalam ako sandali upang pumunta sa banyo sa likuran ng aming bahay upang mahugas. Habang nakuskus ako ng sabon sa aking makamay, narinig ko ang mahihinang boses na namumula sa sala. Boses nilang 2. Wala naman sana masama, ngunit hindi ko maintindihan ang eksaktong nga salitang ibinubulong nila. Ang daloy ng kanilang pausa ay tila napakalapit, napakalalim at sobrang pribado. Nang pihitin ko ang bakal na hawakan ng pinto pabukas, isang malakas na tunog ang umalingaw. Kasabay nito, biglang tumigil ang lahat ng bulungan sa labas. Parang pinutol na sinulit ang kanilang pausap. Lumabas ako at naglakad pabalik sa sala na may paktataka. Nakatungo si Roberto at seryosong nagbabasa sa kanyang telepono na parang may mahalagang ginagawa habang si Elena naman ay tahimik at pilit na umiinom ng tubig sa kanyang baso. Wala namang kakaiba sa kanilang makilos kung titingnan ng mabilis, ngunit ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking kulugod at nanuot sa aking dibdib. Wala akong hawa na patunay, ngunit naramdaman ng aking buong pagkatao na may isang bagay na mali-mali sa gabing iyon. Pinili ko na lamang na ngumiti at napanggap na walang napansin upang hindi masira ang aming samahan. Dumating ang malagim na gabi matapos kong malaman na ang aming pinakahuli at ikatlong panggagamot ay tuluyan na ring nabigo. Magang pumasok si Roberto sa aming madilim na kwarto at tulog na nakatalikod sa akin. Naiwan akong gising na gising sa sala, nakatulala sa kisamang gawa sa kahoy habang patuloy na inuusi ang aking sarili. Dahil sa labis na pagkatuyo ng aking lalamunan sa kakaisip, tumayo ako upang kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Sa aking paglakad pabalik, napansin ko ang telepono ni Roberto na nakapatong sa dulo ng aming lumang sopa. Wala akong anumang balak na basahin ang nga mensahe niya.
Gusto ko lamang sanang damputin ito at ilagay sa mayos na lugar sa ibabaw ng lamesa upang hindi mahulog at mabasa. Ngunit pak damping nga aking madaliri sa telepono, biglang nagliwana ang harapan nito. Isang bagong mensahe ang kakatanggap lamang. Nakita ko kaagad ang pangalan ng napadala sa ibabaw ng liwana. Elena. Isang maikling linya lamang ang lumabas sa harapan nito bago ko pa man isipin na buksan ito, ngunit ang masalitang nakasulat doon ay naging dahilan upang tuluyang gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buhay. Nangini ng matindi ang aking buong katawan habang nakatitik sa liwanag ng telepono, hindi matanggap ng aking isipan ang mensaheng naghihintay na basahin ko. Isang maikling mensahe lamang ang nakita ko sa itaas ng umiilaw na telepono. Roberto, buong araw akong umiyak ngayon. Mahal na mahal, kita hindi ko na kaya ang ganitong patago. Halos tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Pakiramdam ko ay dahan-dahan lumulubog ang aking buong pagkatao sa isang malamig at madilim na karagatan. Nangingini ang aking madaliri nang buksan ko ang kahon ng kanilang mamensahe. Hindi ko na sana ginawa, ngunit hindi ko napigilan ang sarili kong alamin ang katotohanan. May mapalitan sila nga mensahe na umabot pang 2 buwan. Wana! Noong maaraw na maisa akong nakaupo sa malamig na pasilyo ng pagamutan, naghihintay ng resulta ng aming pagsubok na makaanak. Pala ay napapalitan sila ng mabubulala na salita ng paibig. Hindi ko kinayang basahin ang lahat. Binitawan ko ang telepono at napaupo ako sa malamig na sahig ng aming sala. Hindi ako umiyak. Walang luhang lumabas sa aking mata dahil para makaya ang isang tao, kailangan niyang makaramdam ng lungkot. Ngunit hindi lungkot ang naramdaman ko. Isang nakakabinging kamanhiran, isang malalim na kawalan ang sumako sa aking dibdib. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pinto kang aming kwarto. Shoo at naktama ang aming mapaningin. Tumingin siya sa teleponong nasa ibabaw kang sopa at bumalik ang kanyang tingin sa aking mukha. Wala pang isang segundo iyon, napakabilis, ngunit sa maikling sandaling iyon ay nakita ko ang takot sa kanyang mata bago niya ito mabilis na pinalitan ng kawalang emosyon. Bakit gising ka pa? Matulog ka na at kailangan mong pahinga. Malamig niyang utos bago kinuha ang telepono at bumalik sa kwarto. Naiwan akong walang kakayahang maksalita. Kinabukasan na umaga, burado na ang lahat ng mensahe nila. Makalipas ang 3 araw, tumawa si Elena. Ang kanyang boses ay tulad pa rin ng dati, masigla, malambing, at tila punong-puno ng pag-aalala. Kamusta ka na, Maria? Balita ko ay hindi na naman natagumpay ang inyong papagamot. Hinipitan ko ang hawak sa telepono hanggang sa mamuti ang aking buko. Hindi na naman. Sagot ko habang pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ayos lang iyan, asahan mo na isasama ko kayo palagi sa aking mga panalangin. Sagot ng tinik sa kabilang linya. Panalangin, gusto kong sumigaw, gusto kong isumba sa kanya ang lahat ng kababuyan nila, ngunit napatanto kong wala na akong hawak na patunay. Binura na ni Roberto ang lahat at ako ay naging duwa na hindi man lang nakakuha ng kopya. Mula noon, nabuhay ako sa isang bahay na tila ba ako ay isang multo. Nagluluto, naglalaba, nag-aasikaso sa aking biyenan at nag-ayos ng kurbata ng aking asawa tuwing umaga, ngunit ang aking kaluluwa ay matagal nang namatay. Ang formal na usapin tungkol sa paghihiwalay ay nangyari sa isang pangkaraniwang hapunan. Ibinabo ni Roberto ang kanyang kutsara at tinidor. Tinitigan niya ako ng matagal. Isang paktitik ng tao matagal na nakapag-desisyon bago pa man maksalita. Maghiwalay na tayo, Maria. Parang tumigil ang pausat ng oras at nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi tayo makasundo. Hindi tayo nababagay sa isa at isa. Dak-dak niya, 5 taon. 5 taon ngang paghihirap, ngang pambabastos, ngang pagtitiis at ngayon ay sasabihin niyang hindi kami makasundo. Mayroon bang iba? Tanong ko na halos pabulong na lamang. Umiwas siya na tingin at sumagot ng wala. Hindi na ako natanong pa. Nawala na ang lakas ang aking buto upang ipaglaban ang isang laban na matagal, napala akong talo.
Ilang araw bago ako tuluyang pinaalis, ipinatawa ako nga aking biyenan sa kanyang madilim na silid. Nakaupo siya habang ako ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Umalis ka ng tahimik sa pamamahay na ito. Kapak gumawa ka ang gulo o na pumili na humingi ng malaking pera, ipakakalat ko sa buong bayan na isa kang bao. Wala kang silbing babae at walang sinumang lalaki ang magnanais na kumuha sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking dibdib na parang mga patalim na paulit-ulit na itinuso. Ngunit sa halip na umiyak, naramdaman ko ang pagmamanhit ng aking puso. Kahit isang kusing ay wala akong hiningi maliban sa 20,000 piso na ibinigay sa akin ni Roberto mula sa naipon namin sa bangko bilang panimula. Isang napakalit na halaga kapalit ng aking kabataan ay tuluyang nawasak na dangal. Noong araw na umalis ako, bumubuhos ang napakalakas na ulan sa buong Maynila. Isang sirang malita lamang ang aking bitbit. 5 taon ako nanirahan sa bahay na iyon, ngunit ang tanging naiuwi ko lamang ay ilang pirasong damit at isang basong porslana na bigay nga aking yumaong inanong araw ng aming kasal. Nalakad ako sa bahasa madilim na kalsada, pinakikinggan ang paingit ng sirang gulong ng aking maleta. Umupo ako sa isang napakaliit na kwarto sa gilid ng isang palengke. Walang bintana at ang kisame ay napakababa na tila baabot na ang aking nga kamay. Salok ngang maliit madilim na kwartong iyon, pakiramdam ko ay inilibing ako ng buhay. Nang ihiga ko ang aking layko sa manipis at matigas na higaan, doon pa lamang bumaksa ang lahat ng luha. Umiyak ako ng walang tuno. Basang-basa ang aking unan ngunit hindi ko mapigilan ang paagos ng matinding sakit sa aking dibdib. Kinabukasan, alam kong kailangan kong bumangon upang maganap ng trabaho. Iyon ang unang gabi nga aking pababalik sa pagiging mag-isa. Natanggap ako bilang isang tagahugas ng pinggan sa isang maliit ngunit abalang karinderya. Madaling araw pa lamang ay nakalubok na sa malamig na tubig at matapang na sabon ang aking makamay. Tambaang nga subo at mansanang mantika sa nga malalaking kaldero. Naging magaspang ang aking mga palad at nagkaroon ng malalalim na sugat ang aking mga daliri dahil sa patuloy na pagbabad. Ngunit masaya ako dahil tuwing ako ay nagtatrabaho at pinapagod ang aking katawan, nakakalimutan ko ang aking problema at ang sakit ng nakaraan. Hanggang sa dumating ang isang napakalami na umaga. Nasira ang malaking lutuan ng karinderya kaya tumawa ang may-ari ng isang taga-kumpuni. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. May malapat siyang balikat, suot ang isang lumang dayaket at may bitbit na mabigat na kahon ng nga kagamitan. Tahimik siyang pumasok at sinimulan ang pagkumpuni ng hindi man lang bumabati kaninuman. Nang matapos siya at akmang lalabas ng pintuan ng kusina, natamo ang aming nga paningin. Tiningnan niya nang matagal ang aking mananginginig at sugatang kamay bago siya tuluyang umalis. Ngunit bakit kinabukasan ay bumalik siya sa karinderya kahit wala namang sira ang aming gagamit at may inilapa na isang maliit na bagay sa aking harapan? Isang maliit na lalayan ng pampalambot ng balat, iyon ang iniwan ng lalaki sa ibabaw ng aking lamesa. Sa loob nga manipis na papel na supot ay naroon pa ang resibong na papakitang binili niya. Iyon sa halagang 20 piso lamang sa isang maliit na tindahan sa tapat ng aming palengke. Nang makita ito ay may-ari ang karinderya na si Aling Nena, napangiti siya ng makahulugan at sinabing marahil ay napansin ang tahimik na lalaki ang nga malalalim na sugat at magagaspang nabita sa aking madaliri. Hindi ko malaman ang aking sasabihin. Pinigilan ko ang aking pahinga habang nakatitik sa maliit na bagay na iyon. Isa napakamurang pampalambot ng kamay, ngunit para sa isang taong matagal ng pinakaitan ng paaruga at atensyon, tila ito isang napakahalagang mamahaling bato. Nang habang iyon habang nakasakay ako sa umaandar na dait pawis sa aking maliit na inupahang kwarto, may kong hawak ang supot. Naramdaman ko ang painit ng aking mga mata habang pinamamasdan ang mga nadadaan na ilaw sa kalsada. May isang taong nakapansin sa aking paghihirap. Ang simpleng katotohanan iyon ay sapat na upang bahagyang mabawasan ang bigat sa aking dibdib.
Mula ng araw na iyon, nagi madalas ang pagbisita ni Mateo, iyon pala ang pangalan ng tahimik na taga-kumpuni. Palajing may dahilan ang kanyang pakpunta. Minsan ay titingnan daw niya ang nga tubo nga tubig sa likod ng lababo, minsan naman ay ang nga kawat ng kuryente sa bubong o kaya ay ang daloy ng hangin sa aming lutuan. Alam ni Aling Nena ang totoo na wala namang sira at alam ko rin sa aking sarili, ngunit walang sinuman sa amin ang nagsalita at bumasa sa kanyang mapalusot. Isang hapon matapos ang lahat ng aking gawain at sarado na ang karinderya, pumasok si Mateo na walang dalang mabigat na kahon ng kagamitan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at tahimik na tinanong kung kumain na ako. Nang umiling ako, inaya niya akong kumain sa isang maliit na tindahan ng mainit na mami at siopaw sa kanto ng aming kalye. Habang humihigop kami ngang mainit na sabaw sa loop ngang maliit at mausok na tindahan, tahimik lamang siya. Pinakmamasdan ko ang kanyang muha, mga matang tila marami ring itinatagong kalungkutan. Nang maubos niya ang kanyang pagkain, tumingin siya sa akin at sinabing alam niyang nakakapagod ang buhay, na minsan ay tinatamat na tayong kumain at wala na tayong pakialam sa mangyayari, ngunit kailangan kong alagaan ang aking sarili. Napalunok ako. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ginagawa ito, kung bakit siya naasayang ang oras sa isang babaeng tulad ko, ngunit pinili kong manahimik. Ikinuwento niya ng kusa na si Rin ay galing sa isang wasak na nakaraan. Iniwan siya ng kanyang asawa dahil ayaw nitong makaroon ng anak at mas pinili ang malayang buhay, samantalang iyon ang pinakamalaking pangarap ni Mateo sa buong mundo, pareho keming may mga malalalim na pila sa puso. Sa katahimikan ng hapong iyon, naramdaman kong hindi na ako naisa sa aking paglalakbay. Ikinasal kami sa edad kong 32. Ginanap lamang ito sa isang maliit na sulok ngang bakuran ng karinderya sa ilalim ng isang lumang puno ngang mangga. Walang magarbong puting dami, walang malaking korong ng simbahan, at lalong walang mahabang listahan ng mga bisita. Ilang kaibigan lamang mula sa palengke at si Aling Nena ang aming naging saksi. Nang hawakan ni Mateo ang aking kamay, napansin kong nangingini ang kanyang madaliri. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lamig, natulad noong kong kasal, tumitik siya sa aking nga mata habang namumula ang kanyang nga tainga at sinabing kinakabahan, siya ngunit labis siyang masaya. Ngumiti ako ng toto, isang ngiting matagal nang nawala sa aking malabi. Ang buhay kasama si Mateo ay tahimik at payapa. Kapaumulan ng malakas sinasalubong niya ako sa eskinita dala ang isang malaking payong. Kapag ginagabi ako sa trabaho, naabutan kong nakahanda na ang aming hapunan sa ibabaw ng maliit naming lamesa. Walang sumisigaw upang akusan ako ng katamaran, walang nanlili sa aking pagkatao upang ipamuka ang aking napagkukulang. 6 na buwan matapos kaming maksama sa isang bubong, nagsimula ako makaramdam ng kakaiba sa aking pangangatawan. Palagi akong nahihilo at nasusuka tuwing umaga at tila nawawalan ako ng gana kahit sa mga paborito kong pagkain. Inakala kong dahil lamang ito sa labis na pagkapagod sa paghuhugas ang mga mabibigat na kaldero sa karinderya. Ngunit pinili ako ni Mateo na mapatingin sa isang manggagamot sa pampublikong klinika sa aming bayan dahil hindi na raw maganda ang aking pamumutla. Umupo ako sa malamig na upuan ng klinika na may mabigat na dibdib, nakahanda na ang aking isip sa anumang masamang balita o malubang sakit. Tiningnan ng doktora ang resulta ng aking pagsusuri, inayos ang kanyang salamin at ngumiti ng malapat sa akin. Mrs., binabati ko kayo ay nadadalang tao, 6 na linggo na ang sanggol sa iyong sinapupunan at napakalakas ng kanyang pakapit. Tumigil ang pagtibok ng aking puso. Tila umurong ang lahat ng dugo sa aking katawan. Ano po? Imposible po iyan. Sagot ko habang nanlalaki ang nga mata at pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Doktora, ako po ay bawg. Matagal na po akong sumaylalim sa matitinding panggagamot noon sa ospital at sinabi nilang hindi na po ako makakaanak dahil sa aking kakulangan. Nangunot ang no ng doktora at maingat na binasa muli ang aking mapapel. Sino ang nagsabi sa iyo niyan, Mrs.?
ang iyong matris at buong sistema ay nasa napakagandang kalagayan. Wala kang ganumang problema sa pagbuang bata. Kung hindi kayo nakaanak ng dati mong asawa, paniguradong sa kanya ang may malaking depekto at hindi sa iyo, ikaw ay isang malusog na babae. Ang nga salitang iyon ay parang isang malakas ay matunot na sampan na gumizing sa aking natutulo na diwa. Sa lalaking may depekto, 7 taon, 7 taon kong pinaniwalaan na ako ang may kasalanan ng lahat. Inako ko ng buong puso ang lahat ng pang-alipusta ng aking biyenan, ang masasakit na salita na ako ay walang kwenta, ang matinding hiya sa pagiging isang inahimano na hindi mangingilo. At ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang patibong upang patapan ang pagkukulang ni Roberto at ang kanyang naumapaw na kaduwagan. Tumulo ang aking mga luha ng walang pati, hindi dahil sa galit sa kanila, kundi dahil sa matinding awa sa aking sarili na hinayaan kong tapakan nila ang aking pagkatao ng napakahabang panahon. Lumabas akong klinika na parang lutang ang isip at eget na tinawagan si Mateo gamit ang isang pampublikong telepono sa gilid ng kalsada. Nangingini ang buong katawan habang hinihintay siyang sumagot sa kabilang linya. Nang marinig ko ang kanyang malalim na boses na nag-alalang nagtatanong kung anong nangyari, halos hindi ako makahinga sa tindi ng aking pag-ibig. Mateo, sabi ko sa pagitan ng mga hagulgol at luhang pumapata sa aking mga kamay, buntis ako. Biglang binalot ng isang napakalalim at matinding katahimikan ang kabilang linya. Walang anumang ingay o salita na namumula sa lalaking matagal ng pinakaitan ng pagkataong maging isang ama at minsang iniwan dahil sa kanyang mapangarap. Ano kaya ang tumatakbo sa isipan ni Mateo sa mga sandaling itong katahimikan? Tumagal ang katahimikan sa kabilang linya ng halos kalahating minuto. Akala ko ay naputol na ang aming ugnayan, ngunit narinig ko ang malalim at nanginginig na paghinga ni Mateo. Nasaan ka ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila basa at hirap na hirap maksalita. Sinabi ko ang pangalan ng klinika at ang kalye kung saan ako nakatayo. Pupunta ako diyan, huwag kang alis, mabilis niyang sagot bago tuluyang pinatay ang tawag. Nanatili akong nakatayo sa gilid ng maalikabok na kalsada, hawa ang aking tiyan habang patuloy sa pag-agos ang aking maluha. Wala pang 20 minuto, isang pamilyar at lumang sasakyang pandalinang nga kagamitan ang mabilis na pumarada sa aking harapan. Halos hindi na naayos ni Mateo ang pagkakaparada nito. Bumaba siya ng nakmamadali. Ang kanyang muka ay puno na pawis at ang kanyang makamata ay nanlilihaw. Nang makita niya ako, tumakbo siya palapit at walang pasubaling niyakap ako ng napagkahipit sa gitna ng maraming taong nadaraan. Naramdaman ko ang pagbuhos ng kanyang mainit na luha sa aking balikat. Walang salitang namutawi sa aming ngalabi. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat ng kanyang pasasalamat, ang lahat ng kanyang naipong pangarap na ngayon ay makakaroon ng katuparan. Nang isilang ko ang aming panganay na anak na lalaki, nanatili si Mateo sa labas ng kwarto ng pagamutan buong madami. Nakaupo lamang siya sa malamig na silya sa pasilyo. Ayon sa isang nas na nag-asikaso sa akin, pinapawi na raw si Mateo dahil maayos naman ang aking kalagayan at matatagalan pa bago ako tuluyang manganak, ngunit matigas ang kanyang ulo. Dito lamang ako, ang tanging sagot niya. Nang marinig niya ang unang iyak ng aming sanggol, pumasok siyang may namumulang nga mata at nanginginig ng mga labi. Hinalikan niya ang aking noo at idinikit ang kanyang pisngi sa mali na mukha ng aming anak. Hindi lamang ito nangyari noong unang beses. Sa palipas na mataon, biniyayaan kami ng 4 pang anak, 2 babae at 2 pang lalaki. Sa tuwing ako ay manganganak, palaging naroon si Mateo sa parehong pasilyo, naghihintay, hindi natutulog at laging unang sumasalubong sa aming nga bagong anghel. Para sa isang lalaking inakala na hindi na siya kailanman tatawaging ama, ang bawat iyak na sanggol ay tila isang banal na awitin mula sa langit. Naging maunlad ang aming buhay. Ang dating maliit na karinderya na pinapasukan ko ay tuluyan nang ipinamana sa akin ni Aling Nena nang siya ay tumanda at magpasyang umuwi sa probinsya.
Pinatulungan namin ni Mateo na palaguin ito hanggang sa maging isang malaking kainan na dinadayo ng maraming tao. Puno ngang ingay ang aming tahanan, maktawanan, iya ka nga bata at nakakarirang maliliit na paasasahi. Isang napakagandang kaguluhan na araw-araw kong ipinapapasalamat. Ngunit hindi ko inaasahan na sa gitna na aking matiwasay na buhay, muli kong maririnig ang mga pangalan mula sa aking madilim na nakaraan. Isang tanghali, habang abala ako sa paasikaso ngang babayarin sa aming kainan, isang pamilya na muka ang pumasok upang mananghalian. Isa siyang dating kapitbahay sa lugar kung saan kami nakatira noon ni Roberto. Hindi ko nasanay siya kakausapin, ngunit siya na mismo ang lumapit sa aking lamesa matapos makilala ang aking muka. Napakalaki na nga asenso mo, Maria, nakangiti niyang bati. Pagkatapos ay inilapit niya ang kanyang muha sa akin at bumulong ng balitang matagal na palang pinausapan sa dati naming bayan. Ayon sa kanya, nagpakasal sina Roberto at Elena 1 taon matapos akong palayasin. Hinakala na lahat ng magiging perpekto ang kanilang pagsasama dahil sila ay parehong may magandang trabaho, ngunit lumipas ang 2 taon at walang sanggol na nabuo sa sinapupunan ni Elena. Sinabi ngang dating kapitbahay na nasimula na namang maging malupi si Aling Carmen. Ang masasaki at malulutong na salitang ipinukol niya sa akin noon ay siya ring eksaktong masalitang ibinabato niya kay Elena ngayon. Tinawag din siyang inahing manok na walang silbi, pinahiya sa harap ng mga bisita at pilit na pinainom ng mga mapapait na halamang gamot. Dahil hindi sanay si Elena na pinagsasalitaan ng masama, palagi silang naaway ng matanda na umaabot hanggang sa kalsada. Hindi na makatiis si Elena kaya pinilit niya si Roberto na magpatingin sila sa isang dalubhasang manggagamot na may pinakamataas na kaalaman sa mga ganitong kalagayan, hindi sa ospital na dati naming pinupuntahan, kundi sa isang mas malaking pagamutan sa kabilang lungsod. Doon tuluyang nabunya ang katotohanan na matagal nang itinatago ng kapalaran. Nang suriin ng dalubhasa si Roberto, napatunayan ng walang anumang paalinlangan na ang kanyang katawan ay walang kakayahang maklabas ng maluso na binhi. Siya ang may matinding kapansanan simula pa noon. Nang malaman ito ni Aling Carmen, nahimatay siya sa gitna ng pagamutan dahil sa labis na kahihiyan. Ang anak na palagi niyang ipinagmamalaki at ipinatatanggol, ang lalaking itinuring niyang perpekto ay siya palang dahilan kung bakit walang dugong magpapatuloy sa kanilang pamilya. Ikinuwento pang kapitbahay na naging napakagulong ang buhay nila pagkatapos noon. Nakampihan sina Roberto at ang kanyang ina habang si Elena naman ay nagalit ng husto dahil pakiramdam niya ay niloko siya at sinira ang kanyang kabataan. Nagiwalay sina Roberto at Elena matapos maubos ang kanilang naipong pirasa nga walang kwentang panggagamot at negosyong nalugi. Tahimik ko lamang na pinakinggan ang lahat na ito. Wala akong naramdamang tuwa o pananasang makdiwang sa kanilang pakbaksa. Hindi ko rin naramdaman na gusto ko silang patawanan. Sa halip, naramdaman ko ang isang malalim na kaluwagan. Tila isang napakalaking bato ang tuluyan nang gumulong pababamula sa aking balikat. Umiikot na talaga ang mundo. Hindi man dumating ang hustisa sa oras na hinihingi mo, darating at darating ito sa panahong itinakdang langit. Ilang araw matapos kong marinig ang balitang iyon, natungo kami nga aking pamilya sa isang malaking pamilihan upang bumili nga kagamitan sa bahay at nga bagong damit ng gabata. Araw ngang linggo kaya napakaraming tao. 2 malalaking tulak-tulakan ang pinamili ang aming dala. Hawak ni Mateo ang isa, habang ang aming panganay na anak na laki ang natutulak ng isa pa. Ang aming 2 bunsong anak ay nakasakay sa loob ng tulak-tulakan habang nagahagisan ng maliliit na kahon na matatamis. Ang 2 ko pang anak na babae ay natatawanan habang naunahan sa pakuhan ng mamakukulay na laruan sa istante. Ako ay naglalakad sa kanilang likuran, pinakmamasdan ang aking pamilya. Asa masandaling iyon, alam kong wala na akong hihilingin pa sa may kapal. Habang abala ako sa patingin sa masariwang gulay, narinig ko ang isang pamilya ngunit paos na tinik na tumawa sa aking pangalan. Maria, tumigil ako sa paglalakad.
Bumilis ang tibok ng aking puso dahil alam ng aking isipan kung kaninong boses iyon kahit 15 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran. Nakatayo siya doon, ilang habang lamang ang layo mula sa akin. Halos hindi ko siya makilala. Ang dating kagalang-galang at mayos na lalaking pinakasalan ko noon ay tila tuluyan ng nilamon ng panahon. Maputi na ang kanyang nga buho, lubo ang kanyang nga mata na tila matagal ng walang maayos na tulo at ang kanyang suot ay isang kupas at maruming kamiseta. Si Roberto. Tumingin siya sa akin sa aking mayos na pananamit at pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang nga paningin sa 5 batang natatawanan sa paligid ni Mateo. Nakita ko kung paano nangini ang kanyang mga labi at kung paano unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod habang pinamamasdan ang pamilyang sana ay sa kanya kung hindi lamang siya naging duwa at sinungaling. Sa gitna ng maingay at abalang pamilihan, dahan-dahan siyang lumapit sa akin, nakayuko at namumula ang nga mata. Anong gagawin ko ngayon? Hahayaan ko ba siyang lumapit o tatalikuran ko ang lalaking sumira sa aking nakaraan? Nakatayo si Roberto sa aking harapan. Ang kanyang nga balikat ay nakayuko, parang isang matandang puno na pinutol ang maksanga matapos ang isang malakas na bagyo. Patawarin mo ako, Maria, nangiinit niyang sabi. Ang kanyang boses ay basak at hirap na hirap siyang makabuo ng tamang salita sa gitna ng maingay at abalang pamilihan. Ako ang may depekto, ako ang walang kakayahang magbigay ng anak. Matagal ko nang alam na ako ang may kapansanan, pero natakot ako sa sasabihin nanay ko at natakot akong baka iwan mo ako kung malalaman mo ang toto. Kaya hinayaan kong ikaw ang sumalo ng lahat ng panghuhusga. Tiningnan ko siya ng matagal. Hinana ko sa aking dibdib ang galit na matagal kong inalagaan nun. Ang put na sana ay isisigaw ko sa kanyang pagmumukha upang makaganti man lamang, ngunit wala akong naramdaman. Tanging isang malalim na awa ang natira para sa lalaking nasa aking harapan. Isang lalaking sinira ang sariling buhay at nanloko ng ibang tao dahil lamang sa kanyang labis na kaduwagan. Matagal ko nang alam, Roberto, tahimik kong sagot. Hindi lumakas ang aking boses. Hindi ko kailangan sumigaw para patunayang ako ang nanalo sa laban ng buhay. At kahit alam ko na matagal na rin kitang napatawad. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran ko, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng aking sariling isip. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Mateo mula sa kabilang pasilyo nga bilihin. Bitbit niya ang aming bunsong anak na babae habang nakasunod ang iba pa naming nga bata na may mga hawa na kahon na matatamis. Nakita ni Mateo si Roberto. Walang sinabi ang aking asawa, walang anumang bahid ng galit sa kanyang mukha, ngunit naramdaman ko ang paggawa niya sa aking baywang. Isang mahipi at mainit na hawa na napaparamdam sa aking ligtas ako anuman ang mangyari. Tiningnan ni Roberto si Mateo, pagkatapos ay nilipat niya ang kanyang paningin sa mga batang nakapaligid sa akin. Pumata ang luha sa mga matamlay na mata nga aking dating asawa. Unti-unti siyang lumuhod sa malamig na sahi sa harap ng maraming taong naglalakat at nakmamasid na tila ba hindi na niya inaalintana ang kanyang natitirang dangal. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Maria, humahagulgol niyang pakyusa habang nakatungo sa sahi. Kahit maging makaibigan na lang tayo, wala na akong kasama sa buhay. Iniwan na ako ni Elena at wala na rin akong hanap buhay. Naiwan na akong maisa sa mundo. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon ng may kalmadong pahinga. Ito ang pamilya ko ngayon, Roberto. Sila ang buhay ko at ang tanging mahalaga sa akin. Wala na akong puwang sa puso ko para sa mga anino nga aking madilim na nakaraan. Tinalikuran ko siya. Sabay kami naglakad ni Mateo and aming mga anak palayo patungo sa labasan ng pamilihan at hindi na ako lumingon pa kahit minsan upang silipin ang lalaking patuloy na nakaluhot sa malamig na semento. Lumipas ang ilang araw, tanghali nun at napupunas ako nga basang lamisa sa aming kainan dahil tapos na ang oras ng pananghalian at umuwi na ang karamihan sa aming nga tauhan. Isang matandang babae ang dahan-dahang pumasok sa aming salamin na pinto.
Mahina ang kanyang paglakad at nakasandal siya sa isang tungkod na gawa sa kawayan na umangat ang kanyang paningin tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking katawan, si Aling Carmen. Ang diting matapang, mapakmataas at malupit kong biyenan ay isa na lamang payat at huklobang matanda na tila pinabayaan ng panahon. Lumapis siya sa aking lamesa habang nanginginig ang kanyang nga tuhod. Maria, nanginginig at paus niyang tawa. Patawarin mo sana ako. Ako pala ang sumira sa buhay ng sarili kong anak. Pinahiya kita araw-araw. Tinawa kitang inahing manok na walang silbi. Inalipusta ko ang iyong pagkatao. Pero ang totoo, ang sarili kong dugo ang walang kakayahang mabigay ng buhay. Napakasakit ng parusa asumpa nga, Diyos sa akin hanggang sa pagtanda ko. Nakini lamang ako sa kanyang nga hinaing. Nakita ko ang panginginig ng kanyang nga balika ay ang ngaluhang pumapata sa kanyang kulubot na pisngi. Inabutan ko siya ng isang basong maligam-gam na tubig upang siya ay makapagpahinga. Pinapatawa ko na po kayo, Aling Carmen, malumanay ngunit matigas kong sabi, wala na po akong galit sa inyo, pero ito na po sana ang huling beses na makikita tayo at magtutungo kayo rito. May sarili na po akong pamilya na kailangan kong protektahan mula sa anumang gulo. Hindi na po ako ang dating Maria na nakayuko at umiyak sa inyong madilim na kusina. Tumango ang matanda at umiiyak na uminom ng tubig. Matapos magpasalamat, tahimik siyang naglakad palabas at sumakay sa isang naghihintay na sasakyan sa kanto. Nang makalayo siya, pumasok si Mateo mula sa likuran ng aming kusina kung saan siya naayos na mga kagamitan. Niyakap niya ko mula sa likod at ipinatong ang kanyang babo sa aking balikat. Hinaplos niya ang aking buhok at hinayaan akong sumandal sa kanyang matipunong dibdib. Umiyak ako, hindi sa lungkot, kundi dahil tuluyan nang nawala ang huling tinik sa aking puso. Malaya na ako sa lahat ng tanikalan ng aking kahapon. Nang gabing iyon, habang masayang kumakain ang buong pamilya sa aming mahabang hapag, pinakmamasdan ko ang bawat ngiti ng aking 5 anak ay ang matiwasay na mukha ng aking asawang si Mateo na matiyagang naghihimay nga isda para sa aming bunso. Ang lahat ng sakit, pangapi at pagluha sa loob ng napakaraming taon ay hindi pala isang parusa. Isa pala itong mahabang paglalakbay na kailangan kong daanan upang dalin ako ng tadhana sa napakagandang sandaling ito. Kung hindi ako pinalayas sa bahay na iyon, hindi ko makikilala ang totoong pag-ibig na naghihintay sa akin. Ngunit habang inililigpit ko ang mga ginamit naming pinggan at pinapatay ang mga ilaw sa aming kusina, nakita ko ang isang pamilyar at lumang puting sobre na kalahating nakasingi sa ilalim ng aming pangunahing pintuan sa labas. Nandamputin ko ito at buksan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang nakasulat na pangalan kung kanino galing. Tanging isang luma at naninilaw na litrato lamang ang laman nito na napapakita na isang lihim na mukha na matagal ko nang inilibing sa aking alaala. Sino ang naiwan nito sa kalagitnaan ng gabi sa labas na aming bahay? At anong panibagong bagyo ang nababadyang sirain ang matagal ko nang inaasam na tahimik na buhay?